Magandang araw mga kaalaman na hinog. Alam nyo ba na ayon sa mga urologist o mga doktor sa daluyan ng ihi, ang normal na dalas ng pag-ihi ng isang tao ay nasa 4 hanggang 8 beses lamang sa loob ng 24 hours? Kung lumalagpas ka na rito at kung ang iyong pagtulog sa gabi ay madalas na naaabala dahil kailangan mong bumangon para umihi, maaaring may sinasabi na ang iyong katawan tungkol sa iyong kalusugan. Marami sa atin ang binabaliwala lang ito. Iniisip na baka malamig lang ang panahon o marami lang nainom na tubig. Pero ang nakakatakot na katotohanan, ang madalas na pag-ihi ay maaaring senyales ng mga seryosong karamdaman na kung hindi aagapan ay pwedeng magdulot ng komplikasyon. Kaya sa video na ito, hihimayin natin ng napakadetalyado ang 10 sanhi kung bakit ka ihi ng ihi. Panoorin mo ito hanggang dulo dahil ang kaalamang ito ay maaaring makasagip ng iyong buhay o ng buhay ng iyong mahal sa buhay. Pang-una sa ating listahan, urinary tract infection o UTI. Ito ang pinakakaraniwang dahilan lalo na sa mga kababaihan. Ang UTI ay nangyayari kapag may nakapasok na bakterya sa ating daluyan ng ihi o urethra at umakyat ito papunta sa ating pantog. Ang nangyayari sa loob, ang mga bakteryang ito ay nagdudulot ng pamamaga at iritasyon sa lining o pader ng ating pantog. Dahil sa iritasyon na ito, nagpapadala ng maling senyanas ang pantog papunta sa utak na kailangan mo ng umihi, kahit na ang totoo ay wala naman o kakaunti lang ang laman nito. Kaya mapapansin nyo, ihi ka ng ihi pero patak-patak lang ang lumalabas at madalas ay may kasamang hapdi o balisawsaw. Huwag itong ipagwalang bahala dahil kapag ang impeksyon ay umakyat sa bato o kidney, maaari itong maging delikado. Pangalawa sa ating listahan, diabetes type 1 at type 2. Alam nyo ba na ang madalas na pag-iihi ay isa sa mga early warning signs ng diabetes? Kapag ang isang tao ay diabetic, ang kanyang dugo ay may sobrang taas na antas ng asukal o glucose. Dahil hindi ito kayang iproseso lahat ng katawan, ang ginagawa ng ating mga bato o kidneys ay pilit nitong nililinis ang dugo sa pamamagitan ng paglalabas ng asukal sa ihi. Ang problema, ang asukal ay humihila ng tubig mula sa ating mga tissue at kalamnan. Dahil dito, dumarami ang tubig na napupunta sa pantog, kaya ka ihi ng ihi. Ito rin ang dahilan kung bakit laging uhaw na uhaw ang mga diabetic dahil nauubos ang tubig sa katawan, kakaihi para lang mailabas ang sobrang asukal. Pangatlo sa ating listahan, problema sa prostate para sa mga lalaki. Para sa mga kalalakihan, lalo na yung mga nagkakaedad na 50 patahas, ang madalas na pag-ihi ay karaniwang dulot ng enlarged prostate o benign prostatic hyperplasia o BPH. Ang prostate ay isang maliit na glandula na nakapalibot sa daluyan ng ihi. Kapag ito ay namamaga o lumalaki, naiipit nito ang urethra o yung tubo kung saan lumalabas ang ihi. Dahil naiipit ang daanan, hindi nauubos ang laman ng pantog kapag umiihi ka. Dahil laging may naiiwan na ihi sa loob, mabilis itong mapuno ulit, kaya pakiramdam mo ay kailangan mo na namang umihi kahit kakatapos mo lang. Ito ang dahilan kung bakit maraming tatay o lolo ang gising ng gising sa gabi. Baka naman po tutal wala namang kinikitang channel namin at layunin lang nating makatulong. Baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, pagbubuntis para sa mga kababaihan. Sa mga early stages ng pagbubuntis, ang pagbabago sa hormones ay nagpapabilis ng daloy ng dugo sa kidneys, kaya mas mabilis mapuno ang pantog. Pero habang lumalaki ang sanggol sa sinapupunan, ang matris o uterus ay lumalaki rin at direktang dumadagan sa pantog. Isipin nyo, ang pantog ay parang lobo na naiipit ng mabigat na bato. Dahil sa bigat ng baby, nababawasan ang espasyo ng pantog para mag-imbak ng ihi. Kaya kahit konting tubig pa lang ang naiinom ni mami, pakiramdam niya ay punong-puno na ang kanyang pantog. Ito ay normal na bahagi ng pagbubuntis, ngunit kailangan pa ring bantayan kung may kasamang hapdi dahil prone din sa UTI ang mga buntis. Panglima sa ating listahan, paggamit ng diuretics o pampaihi. Kung ikaw ay may maintenance na gamot para sa high blood pressure o manas, suriin mo ang iyong gamot.
Maraming gamot sa alta presyon ang tinatawag na diuretics o water pills. Ang trabaho talaga ng mga gamot na ito ay tanggalin ang sobrang tubig at asin sa iyong katawan para bumaba ang iyong blood pressure. Dahil dito, ang natural na epekto ay mapapadalas ang iyong pag-ihi. Kung ito ang dahilan, huwag na huwag ititigil ang gamot ng walang payo ng doktor. Ibig sabihin lang nito ay gumagana ang gamot. Siguraduhin lang na manatiling hydrated para hindi bumagsak ang iyong potassium levels. Pang-anim sa ating listahan, Overactive Bladder Syndrome o AOB. Ito ay isang kondisyon kung saan ang muscle ng iyong pantog ay nagkakaroon ng spasms o biglaang paghilab ng kusa. Normal sa tao na kapag napuno ang pantog, magpapadala ito ng signal sa utak. Pero sa may overactive bladder, kahit kalahati pa lang o wala pang laman ng pantog, humihilab na ito at nagbibigay ng matinding urge o kagustuhang umihi na parang hindi mo na mapipigil. Minsan, ito ay nagre-resulta sa incontinence o yung naiihian ka na sa salawal bago ka pa makarating sa banyo. Ito ay pwedeng gamutin sa pamamagitan ng therapy at gamot, kaya huwag mahiya magpatingin sa doktor. Pangpito sa ating listahan, sobrang pag-inom ng caffeine at alcohol. Mahilig ka ba sa kape, tsaa, soft drinks o alak? Alam nyo ba na ang mga inuming ito ay tinatawag na bladder irritants at may diuretic effect? Ang caffeine sa kape at ang alcohol sa alak ay natutulak sa ating kidneys na maglabas ng mas maraming tubig kaysa sa normal. Bukod pa doon, naiirita nila ang pader ng pantog, kaya mas nagiging sensitibo ito. Mapapansin nyo, kapag uminom kayo ng beer, maya-maya ay pabalik-balik na kayo sa CR. Ito ay dahil pinipigilan ng alak ang isang hormone na tinatawag na anti-diuretic hormone na siyang tagapigil sana ng ihi. Kung gusto mong mabawasan ng pag-ihi, bawasan ng kape at alak, lalo na sa gabi. Pangwalo sa ating listahan, interstitial cystitis. Ito ay isang chronic o pangmatagalang kondisyon na nagdudulot ng pamamaga sa pantog kahit walang impeksyon o bakterya. Ang tawag dito ng iba ay painful bladder syndrome. Ang pakiramdam nito ay parang may UTI ka. Masakit ang puson, madalas umihi at mahapdi, pero kapag nagpa-urinalysis ka, negatibo naman sa bakterya. Ang mga taong may ganitong kondisyon ay sobrang sensitibo ang pantog na kahit kaunting ihi lang ay sumasakit na agad. Kaya ang reaksyon ng katawan ay ilabas ito agad. Ito ay seryosong kondisyon na nangangailangan ng espesyalistang gamutan. Pangsyam sa ating listahan, kidney stones o bato sa bato. Kapag mayroon kang kidney stones at ang bato ay nagsimulang bumaba papunta sa ureter, ang tubo na nagdudugtong sa kidney at pantog, maaari itong magdulot ng matinding iritasyon. Kapag ang bato ay malapit na sa pantog, nagbibigay ito ng pakiramdam na parang kailangan mong umihi ng madalas kahit wala namang lumalabas. Ito ay dahil sa pressure at gasgas na dulot ng matigas na bato sa mga sensitibong parte ng ating urinary tract. Madalas itong may kasamang matinding sakit sa likod o tagiliran at minsan ay may kasamang dugo sa ihi. At ang pangsampu sa ating listahan, stroke o sakit sa ugat, neurological issues. Huwag nating kalimutan na ang pag-ihi ay kontrolado ng ating utak at mga ugat o nerves. Kapag ang isang tao ay nag-stroke, nagkaroon ng spinal cord injury o may sakit na Parkinson's disease, maaaring masira ang koneksyon ng utak at ng pantog. Ibig sabihin, hindi na tama ang signal na natatanggap ng pantog. Pwedeng isipin ng pantog na puno na siya kahit hindi pa. O kaya naman ay nawawalan ng kontrol ang sphincter muscle na tagasara ng ihi. Ito ang dahilan kung bakit maraming pasyente na may neurological problems ang nangangailangan ng diaper o catheter dahil nawawalan sila ng kontrol sa kanilang pag-ihi. Mga kaalaman na hinog, ang madalas na pag-ihi ay hindi dapat ikahiya. Bagkus, ito ay dapat bigyang pansin. Ito ay paraan ng ating katawan para sabihing may mali sa sistema.
Kung nararanasan nyo ang alinman sa mga ito, lalo na kung may kasamang sakit, lagnat o dugo, magpakonsulta agad sa doktor. Ang kalusugan ay kayamanan na hindi matutumbasan ng pera. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga magulang at kaibigan para maging aware din sila. Maraming salamat po at naway pagpalain tayo ng Diyos ng magandang kalusugan.